totoo naming lakas na siya makapagliligtas sa amin sa lahat ng aming kung hinaharap sa buhay. Walang iba kundi ang inyong buktong na anak na si Kristo, naming Panginoon. Nawa nga, Panginoon, matuto kaming matakot sa inyo. Hindi takot na nanginginig, kundi respeto, paggalang, at pagmamahal na kayo ay Panginoon at kami ay mga nilikha lamang. Kung ay makita namin ang aming pangangailangan sa inyo, makita namin ang kalagahan na magkaroon ng relasyon sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming pagbubulay-bulay ng inyong salita ngayong hapon. Pangusap kayo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong binasa, bagamat ito'y napakahaba, ngunit ito po'y nabubuo sa isang pangungusap. Huwag katakutan ang tao, kundi katakutan natin ang Diyos. Ito'y mga pangungusap ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Nagsabi niya, huwag kayong matakot sa tao, kundi sa Diyos. Sapagat tinagubilinan niya ang kanyang mga alagad, pagkatapos na sila'y atasan mangaral, magpahayag ng salita ng Diyos, at pagpagaling ng maraming may sakit. Bakit sila binigyan ng Panginoon ng tagubilin o babala? Sapagkat sa kanilang paghayo ng kanilang ministeryo sa pangangaral, sa pagpapahayag ng salita ng kalooban ng Diyos at pagpapagaling sa mga karamdaman, sila ay haharap sa matitinding pag-uusig. Sila ay haharap sa mga matitinding problema. Sila ay haharap mismong sa pananakot ng tao. Kaya kabilin-bilinan ng Panginoon, huwag kayong matakot sa tao, kundi matakot kayo sa Diyos. Mapapansin natin sa mga naunang talata, verses 16 hanggang 23, yun ang utos ng Panginoon sa inyong paghayo. Maging maingat kayo. Kayo ay ilalagay sa gitna ng mga lobo at hindi nyo dapat ikagulat at ipagtaka ang mga pag-uusig, ang mga pananakot, ang mga kasamaang gagawin sa inyo ng mga tao sapagkat ipinaliwanag ng Panginoon sa verses 24 and 25. Ganito po ang sabi sa 24-25, hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Beelzebub o Satanas ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? Bilang mananampalataya, kung paano ang ating Panginoon ay inalipustan ng mga tao kumikilala sa Kanya, tinawag pa siyang sa demonyo, gaano pa kaya ang mga tagasunod sa Kanya? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kanila, kundi panatilihin ninyo ang takot sa Panginoon. Panatilihin ninyo ang respeto at paggalang sa Panginoon, sapagkat ang alagad ay hindi maaaring humigit sa kanyang Panginoon. Hindi maaaring humigit sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon, dahil kung tinanggap ng Panginoon ang pag-uusig, gayon din ang mga sumusunod. Kaya tayo tumatanggap ng mga pag-uusig dahil unang inusig ng ating Panginoon. At kung tayo'y dumadanas ng kahirapan, alalahan natin, unang humarap at dumanas ng kahirapan ang ating Panginoon. Kaya, ang Panginoon ay nagbigay sa atin, sa kanila, ng paalala na huwag silang matakot sa tao at huwag silang pahadlang sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So, mayroon pong tagubilin dito, Panginoon, at nais ko pong ibigay sa atin ang
pagbibigay kahulugan sa kanya pong babala na huwag kayo matakot sa tao, kundi matakot kayo sa Diyos. Una po, sinabi ng Panginoon na huwag mong hayaang ang takot ng tao ang siyang magpahina ng iyong loob. Pero yan sa atin, kapag tayo ay natakot at tayo'y tinakot ng tao, kadalasan humihina ang ating loob at hindi natin magagawa yung ating katungkulan sa Diyos, yung ating pagmamahal sa Diyos, sapagkat nauna na sa atin ang takot sa tao, sa mga banta ng tao. Ang sabi sa verse 26, kaya huwag ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang natatago na hindi malalaman. Now, huwag nating hayaan ang takot natin sa tao siya magpahina ng ating loob. Bakit po? Dahil Diyos magpapatunay sa iyo, maglilinis sa iyo, at magtatanggol sa iyo pagdating ng panahon. Ang Diyos ang maglilinis ng iyong pangalan. Ang Diyos ang mag-vindicate sa iyo. Marahil ang mga tao pinaratangan ka ng bawat kasinungalingan. Sinisiraan ka ng lihim upang ikaw'y mahulog sa bitag ng kasamaan. At nagdusa ka sa lahat ng ginawa nilang kasinungalingan. Huwag naman mahadlangan ang iyong paglilingkod sa Diyos. Huwag kayong panghinaan sa ginawa ng tao o pananakot pa ng tao, sapagkat walang bagay na hindi mahahayag. Lahat ay malalantad. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng paratang ng mga tao, ilalantad ito sa katapusan. Kailan yun? Hindi ko alam. Pero lilinisin ang iyong pangalan. Naranasan natin yun. Nagdurusa tayo dahil sa mga maling paratang sa atin. But time will come na ang Diyos ang mag-vindicate sa iyo. Siya ang magpapatunay, siya ang maglilinis, siya ang magtatanggol sa iyo. At ang paglilinis, pagtatanggol ng Diyos ay higit na makapangyarihan. Nasabi dyan, walang bagay na hindi nahahayag. At ikalawa, walang natatago na hindi malalaman. Marahil tatagal ang panahon ng pagkailalim natin sa isang bagay. Matagal ang panahon na hindi nalalaman ang totoong pangyayari. At tayo nagdurusa. At ang panahon yon na inaantay natin ay tulad ng isang treasures. Maraming tao naghanap ng mga kayamanan, mga kalibing sa lupa. At kapag nakatagpo sila ng treasure, buong bayan natutuwa, nagagalak sapagkat natagpuan nila ang matagal na nilang hinahanap. Gayon din, kung tayo naghahanap ng pagtatanggol, paglilinis, pagtatanggol ng Panginoon, yan ay isang kayamanan at pagdating ng panahon yan, malalantad at masasayahan ang lahat ng mga tao nakapaligid sa iyo. Maging kamag-anak mo, sila'y matutuwa. Dahil mismo ang Panginoon ang naglinis na yung pangalan. Hindi na mawawala yung pinagdusahan natin. Hindi na mawawala yun. Nakatatak na yun sa ating pangalan. Pero ang lahat ng yun ay mabubura dahil sa ikaw ay ilalantad ng Panginoon. Ikaw ay pagtatanggol ng Diyos sa lahat ng maling paraan. Minsan katotohanan natatago Danas ko na yan Nasubukan ko na, naranasan ko na yan ever since. Na magsimula ako maglingkod sa Panginoon, maraming mga parata. At maraming taong naniniwala lahat. At dahil sila naniniwala, ay sinumpa. Bandang huli nung malaman nila, sila mismong nahihiya. At mali pala kanilang parata. Huwag kayo matakot at huwag yung takot na yun ang manatiling magpahina ng iyong loob. Lumabas ka. Kumilos ka. Gumawa ka. Nasa iyo ang Panginoon. Din ikalawa, sa verse 27,
Ang sabi sa 27, ano mang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. At ang narinig ninyo sa bulong ay pagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Hindi pinapakita na huwag mong hayaan ang takot sa tao ang magpapatahimik sa iyo. Karamihan, pag mayroon tayong takot, tamiming na tayo, hindi na tayo kumikilos, hindi na tayo lumalabas, hindi na tayo lumalantad, hindi na tayo nagpapakita. Yun ang dahilan ng takot sa tao. Masigit nating katakutan ng Diyos sapagkat siya ang magpapalaya sa atin. Kaya huwag mong hayaan ang takot sa tao na iyong naranasan ang siyang magpatahimik sa iyo. Proclaim God's truth for all to hear. Pagka sa mga mensahero, maraming takot ka, di ba? Pagka ikaw'y tatayo dito sa pulpito, maraming ayaw mangaral. Bagamat sila'y mga may gift ng pangangaral, pero dahil sa takot sa tao, hindi nila magawa. Yung takot sa tao ang siyang magpapatahimik sa iyo. Pero sabi ni Jeremiah, kung ako'y manahimik, ang salita mo parang apoy sa aking puso na hindi ko maaaring hindi buka ang aking mga labi. Kung talagang lingkod tayo ng Diyos, mga ganap tayo ng Diyos, huwag natin hayaan ang takot sa tao magpapatahimik sa atin. Ano bang sinabi ng Panginoon sa iyo sa dilim now? Ito po'y mga paglalarawang salita. Mga paglalarawan. Panginoon nagtuturo sa dilim. Ano ibig sabihin ng dilim? Di ba? Hindi sa kasamaan, kundi sikreto. Hindi nakikita ng mga tao. Maring tinitrain ka ng Panginoon. Katulad si Paul, na-train siya ng Panginoon for 3 years doon sa disyerto. Walang nakakita. Pagkatapos ng training, naglaglag siya, nangaral siya, na wala siyang kinatatakutan. Sabihin niyo sa liwanag. Ang sabi dito, ano mang sinabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. Ano mang natutunan natin kay Kristo? Halimbawa dito sa atin, walang nakakakita sa iyo, tayo lamang, ang mga kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo, hindi alam na ikaw ay nasa paanan ni Kristo at ikaw'y tinuturuan, tinatanggap mo ang kanyang turo. Sabihin mo ito sa kanila. Pag sabing liwanag, lantaran. Ako isang Kristiyano. Inilalagtad ko ang aking pagiging Kristiyano. At ang sabi pa ng Panginoon, ano mang inyong narinig sa bulong, iparinig ninyo na marinig ng lahat ng tao. Pag sabi kong bulong, di ba, pagkaramihan sa bulong, bulungan ka na ito sa likod sila. Ibig sabihin, tahimik, na lugar, pansariling, kaalaman, natanggap mo ang conviction. Ngayon pa lamang mayroong conviction sa iyong puso na mayroon kang kilala na dapat malaman nila ang kanilang kasalanan. Dahil kung hindi mo sila pagsasabihan, mananatili silang matigas ang puso, kumikilala sa Diyos, pero ang gawa, ang buhay, puros pandaraya at pagsisinungaling. Kailangan ito ay ilanta. Sabihin ang katotohanan. Ipahayag ninyong lantad na narinig ng lahat ng tao. Bakit po? Tingnan niyo ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Romans 10:17. Ganito po ang sabi. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang mga tao kung tayong mismong nakakarinig ng bulong ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating konsyensya, ay hindi natin itong idalantag pinahayag sa marami? Paano sila maliligtas? Ang sabi dito, kaya nga ang panampalataya ay naggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pagitan ng salita ni Kristo. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila, ang sabi ni Pablo.
sapagkat ang tinig nila ay kumakalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Kita nyo, narinig ito ng mga tao dahil yung mga tao nakatanggap ng bulong sa kanilang puso tungkol sa kalooban ng Panginoon, talagang ipinapayag nila. Now, ilan sa atin dito nagkasabing Kristiyano pero minsan din wala pa tayong napahayagan sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Mas madali po natin pahayag yung kasiraan ng iba. Pero yung salita ng Panginoon na dapat mapakinggan ng mga tao, hindi natin ibabahagi. Ano bang makukuha natin kung tayo ay nag-share? Ano makukuha natin? Well, salita ng Diyos, pag nasabi ko, ano ang kalagayan ng isang taong nagpapahayag ng mga conviction tahimik na kanyang natanggap at kanya itong binabahagi sa mga tao. Ano yung sabi sa verse 15? Romans 10:15. Ang sabi dito, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya na nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabuting bagay. Mismo ang Panginoon, sa pamamagitan ng labi ni Pablo, natutuwa at nagagalak at tumahanga sa mga taong nagpapayag ng kanyang salita. Ang sabi nun, napakaganda ng kanilang mga paa na nagdadala ng magagandang balita at magagandang bagay. Natutuwa ang Diyos sa ganun. Kaya nga, huwag mong hayaang ang takot sa tao ang magpatahimik sa iyo. Ikatlo, sa verse 28. Sabi sa verse 28 ng ating text, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So ikatlo, huwag mong hayaang ang takot sa tao ang manakot din sa iyo. Huwag mong hayaan na ang takot sa tao ang siyang manakot din sa iyo. Dahil hindi tao ang nagkukontrola ng iyong eternal destiny. Bakit tayo matatakot? Ngayong reform tayo alam mo, takot na mag-preach yung mga kalalakihan Pero nung Pentecostal, ang tatapang niya, pinapasok lahat yung mga squatter dyan sa Las Piñas Totoo yan pinapasok talaga yung mga squatter sa Las Piñas. At pagdating ng hapon, sila mga grupo-grupo nagre-report sa akin yan. Brother Boy, di po kami kalang sila nito. Ano nangyari? Mayroon pong tumanggap doon. Alam mo, ang saya-saya ng mga binatang ito Mga kalalakihan, pati mga kababaihan. Mayroon nga nagkukulong na doon, pero ang dami pong patotoo. Pero may reform na, wala na ako makita na nag-house to house ngayon Kasi, gawain mo yung pastor. Sabi, basta makinig lang. Yung sabi sa iyo, ang Great Commission is for all believers. Wala sinabing sa mga special alagad lang, kundi lahat ng believers, tungkulin ito. So, huwag tayong matakot sa kanila. Kung sa Bisaya ka, manghulga di mo ba? Pananaw nilang urang akong yun atay ba? Sana mag-share nga ka sa, di ba? Sorry po. Di ba? Maraming ganyan Pag nagsishare ka, titigilan ka talaga na parang kakainin yung butong Maraming ganyan tao. Pero sabi ng Panginoon dito, 28, huwag niyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ano ibig sabihin pumapatay ng katawan? Talaga bang kriminal sila? No, ibig sabihin siya, parang nakakapang tao. Ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makapupuksa ng kaluluwa
at ng katawan sa impyerno. Bakit tayo natatakot? Dahil natatakot tayo mamatay. Pag tayo namatay, nakalimutan natin bilang Kristiyano kung saan tayo pupunta. Akala natin, magpupunta tayo sa kapahamakan. To be absent in the body is to be present with the Lord. Kaya huwag natin hayaan yung takot sa tao ang siyang manakot din sa iyo. Si Pablo, yan ang ating modelo. Kahit saan pumapasok siya dahil alam niya na kung saan siya pupunta pag siya ay namatay. Kahit mamatay man tayo ngayon, muli itong bubuhayin. At pupuri ng Panginoon, susunduin sa tatlong araw. At kailanman, hindi ito pwedeng pigilan ng tao. Hindi mapapatay ng tao ang ating muling pagkabuhay. Ang tao maaaring makapigil ng ating pag-exist dito sa lupa, pero hindi niya kayang patayin ang ating relasyon sa Panginoon. Mananatili yung magpakailanman. Kundi, bagkos, katakutan natin ang maaaring makapatay ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Walang iba makakagawa doon maliban sa Diyos. Kaya yun ang dapat katakutan at para sa ating mga bisitang dito. Gaano katindi ang inyong salita na kayo naniniwala sa Diyos pero hanggang ngayon, ang totoo, wala kayong takot sa Diyos. Sinasabi niyong kilala niyo ang Panginoon. Pero mas kinatatakutan niyo ang mundo at si Satanas. Dahil si Satanas ang inyong pinaglilikuran. Kung anong gusto ni Satanas, yun ang inyong sinusunod. Pag sinabing inuman, inuman na. Kung pasyal na. Kung laro na. Kung magsinungaling na. Yun ang sinusuportahan ng mga tao. Bakit hindi suportahan ang Diyos ng katwiran, Diyos na buhay na walang hanggan? Ang pagkatakot mo sa Diyos ay hindi pagkatakot tulad ng pagkatakot kay Satanas, kundi ang pagkatakot sa Diyos ay respeto at pagmamahal sa Diyos. Di pang-4, verses 29 to 31. So nakita natin ang unang tatlo. Huwag mong hayaang ang takot sa tao ang magpahina ng iyong loob, ang magpatahimik sa iyong bibig, at ang manakot sa iyong sariling puso. At pang-4, verse 29 to 31, ganitong sabi, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong Ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. So ano pong pinapakita sa atin dito? Huwag mong hayaang ang takot sa tao ang magpawala ng pag-asa sa iyo. Yung takot natin sa tao, minsan ito ang nagpapadiskaril ng ating puso na parang nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit ano pong pinapakita rito? Sa talatang ito, nagpapakita sa atin that God is in sovereign control of your life, in our life, and He cares for us. Siya may control eh. Hindi tao. Sasamba ka, bakit ka natatakot sa iyong kapitbahay? Ay, kamanusumamba. Alam mo, yung mga sumasamba dyan, dinadaya lang ng pastor dyan. May tatlong bagay tayo makikita rito sa mga talatang ito. Verses 29, 30, 31. Pinapakita rito ang pagkasoberano ng Diyos. Pag sinabing pagkasoberano ng Diyos, siya may control ng buhay mo. At siya ang mayroong pagmamalasakit sa iyo. Control and care. Unang-una, sabi dyan, sa 29, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi patid ng inyong Ama. Nakita niyo
sovereignty of God dyan? Nakita niyo ba ang care ng Panginoon at ang kanyang pagkukontrol sa buhay? Ang maya sa time na ito, walang halaga. 2 maya na ngayon ay binibenta sa Santa Cruz, ngayon kinukulayan kung anong gulay, kaya mahal-mahal. May kulay verde, may kulay dilaw na maya. Pero sa time ng ating Panginoon, 2 maya, ang halaga doon, kalahating kusing. Ganun lang yun. Walang silbi. Pero hindi kinakalimutan ng Diyos. Yung isang mayang lumilipad paglalaglag sa lupa, alam ng Panginoon. Batid niya na ito'y nahulog. Batid niya na ito'y tinirador. Batid niya na ito'y pinatay. Nasa kanyang isipan palagi yung maliit na maya. Yung 2 maya, walang halaga, pero nasa isipan ng Diyos. Ikaw pa kaya na nagtataglay ng God's image na hindi ka niya maalala? God remembers you. May pagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Kung ang mga mayang ito'y kanyang pinakakain at siya'y mayroong kalinga doon sa mga nalalaglag sa lupa, gaano ka pa kaya? Ay kung hayaan ng takot sa tao ang magpawala ng pag-asa sa iyo. Verse 59, hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang 2 maya? Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi patid ng inyong Ama sa langit. He cares. God cares sa mga maya. Hindi tayo wala tayong pakialam. Hindi nga natin naalala yung sa mga maya kasi wala tayong pakialam sa kanila. Bahala silang lumipad. Pero pag nandun tayo sa mga maya, masabi natin, uy, marami palang maya. May mga maya pa na rito. Pero nandun tayo sa Maynila, wala tayong pakialam sa maya. Pero ang Diyos, may pakialam. Diyan inihambing ng Panginoon ang kanyang pakialam sa atin. Kaya mo nang hayaan yung takot, panakot na tao siyang pagpawalang pag-asa sa atin. Ikaw pa kaya na isang Kristiyanong inamatayan ni Kristo? Ikaw na pinili ng Diyos from the foundation of the world, from eternity? Ikaw na kanyang inutawang tao at sinaglingkod bilang tao at namatay sa krus, alang-alang sa katubusan na iyong kasalanan, walang pakialam ang Diyos. Bakit matatakot ka sa mga tao? Samantalang mayroon ng Diyos na nagkaloob sa iyo o nagbibigay sa iyo ng concern. At hindi lang yun. Verse 30. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Sino sa inyo mayroong concern na bilangin ang inyong buhok araw-araw kung gaano karami? Walang magawa niyan. Wala pa akong nababalitaan sa Guinness Book of Records na this man talagang nabilang niya ang buhok ng mga tao. Meron ba kayong gano'n? Sana magkaroon ng ganyan. Brother Dodo, subukan mo kaya. Namalagad ka naman doon sa Guinness Book of Records na nabilang mo ang buhok ng isang tao. Wala! Sino ba bakit? Ang alam natin, pagandahin yung buhok natin. Di ba? O di kaya pagagdagan yung kapal. Alam nyo, ilang boting kami na buto na ubus dito. Nung ako yung teenager pa. Kasi ganito na eh. Nung teenager ako, kami na buto. Oban. Sabi ka lang, di ba? Kasama ang tacho. Ano ba yung tacho pa na ginagamit ko? Pero yung kami na buto, oban, nakatambak na yung mga bote. Kaya, babawasan pa rin. Who cares? Pero alam nyo, God cares. Bilang niya. Subukan yung mga libro dyan. Pakilaman yung libro ko dyan. Pagamat si Ronnie na ngayon marami nang nawala dyan. Balik ko naman. Noong nandun kami doon sa Admiral, yung library ko dyan, dami, pati sa kwarto. Lahat dyan, tinitignan ko araw-araw yan. Alam ko kung mayroong humipo, kahit na ginano ng konti, alam ko.
Because I care. Yun ang aking sustansya nung araw eh. Pag sinabi mo, ano bang libre yung okay ba yan? Okay yan. Sa page na ganito ang nilalaman yan. Sa ganito naman, sa chapter na ganito, alam ko yan. Kaya turo mo yan. Eh wala nang gagalang maghilap kasi alam ko na eh. Libro yun. Pero buhok, who cares? Bahala ka naman, kalbo dyan. So, ano pong message doon? Kung Diyos, alam niya kung gaano ang bilang ng ating buhok, hindi niya kaya kilala kung sino may-ari ng buhok. He knows you. Hindi lamang that He remembers you, but also He knows you. Exactly. Yung alam mong, akala mong ikaw yun, pero sa puso mo, hindi. Dahil ang puso natin, lapis na masama. Puros magandalaya. Mismong sarili natin, dinadaya tayo. Kahit kasalanan ginagawa natin, sinasabi ng puso natin, huwag kang maniwala dyan. Sundin mo yung gusto mo. Ganyang kapandalaya ang ating puso. Alam ng Diyos yan. Sapagkat ang Diyos, unang tumitingin sa puso. Buhok ay iniingatan natin. May spray na. May spray pa na kung mga kapatid ko nyo. Hindi yung basta-basta. Kasi iniingatan ko kulipad. Nakakaya naman, lalo na ganun buhok ko. Iniingatan yan. Yung buhok ninyo, kulay dilaw, kulay green. Talaga na, iba lang, pinapatulis na gano'n. Because, talagang, meron tayong pangalaga sa ating buhok. Ginugupitan, pag mahaba na, gusto mo, nagpapapalpas, papahaba rin, pero, kung sila sa itsura nila, pagka pumapangit. Pinapalat ko. Pero hindi binibilang. Kaya hindi mo alam kung ilan yung buhok mong nawala. Ang alam mo, pagka nawala na, bumibili ka ng piloka. Pero ang Diyos, binibilang niya. Alam niya kung ilang buhok na ang nawala sa iyo. Nagpapatunay lamang na managa ka sa Diyos. Huwag kayo matakot sa banta ng mga tao. Ang iyong katakutan o respeto ay ang kalinga ng Diyos sa iyo. Dahil kung pinalaga ng Diyos ang ating buhok, higit ang may-ari ng buhok. Pinalaga ng Diyos. Then 31, kung sabi sa 31, huwag na kayong matakot. Kayo ay higit na malaga kaysa maraming maya. Ito naman, yung atin namang value ay kinumpare sa napakaraming maya. Hindi ko alam po ilang milyong maya yan. Basta napakaraming maya. Kanina, 2 maya lang, pinapakita na alam ng Diyos, batid ng Diyos. Naalala niya kung nahulog ito. Ngayon naman, yung value naman natin ay higit pa sa napakaraming maya. So, ikato dyan, He values you. Pinahalaga ka talaga ng Diyos. Ano man ang background mo, ano man ang nakaraan mo, sino ka man, anong klase ka man tao, gaano ka man kasama, gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man kadilim ang iyong nakaraan, pinahalaga ka ng Diyos. Pero, gaano karaming maya compare sa iyo. Ano bakit? Eh dahil nung likhain ka, yung larawan ng Diyos nasa iyo. Kaya gaano man tayo kasama, mayroon tayong instinct na kumikilala na mayroong Diyos. Kaso lang, ang ating pong instinct na yun ay depraved. Kaya minsan sa i-revolto natin nahanap, sinasabi na ito ang Diyos. Pero actually, kung tayo po ay pinagawa ng Diyos ng bagong isip, bagong puso, tutuwid yan. At ang ating kaisipan pagkilala ay sa totoong Diyos na at hindi na sa mga banto. Ganun ng Diyos. Pinahalaga ka sapagkat taglay mo ang kanyang imahin, ang kanyang larawan. Hindi po baliktad, ano? Hindi po taglay ng Diyos ang ating itsura kasi yun ang turo ng malaking relihiyon. Kung ano itsura ng tao, yun itsura ng Diyos. Na? Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu, walang hugis, walang anyo, Espiritu. Pero anong larawang nakuha natin? Yung larawan niya ng pagmamahal, larawan niya ng leadership, larawan ng kapanalan, righteousness, yun tinataglay natin. Kaya mas tayo nagagalit sa kasamaan. Dahil larawan yun ng Diyos na sa atin.
Tayo umiibig sa kagandahan. Larawan ng Diyos na umiibig kahit sa makasalanan. Tayo namumuna sa ating pamilya. Sapagkat larawan ng Diyos yun at taglay natin at tayo natututong manguna sa ating pamilya. Yun ang larawan ng Diyos. Taglay natin yun. Kaya, He values you. Pinahalagan na talaga ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Naalala ka niya? Nakikilala ka niya? Pinapahalagan ka niya. Na mayroong isang tao sa Old Testament na naalala ng Diyos, kilala ng Diyos, at pinahalagan ng Diyos. Si Hezekiah. King Hezekiah. 2 Kings chapter 20. Si Hezekiah, isa siyang tao ng Diyos. Siya naglilingkod, isa siyang hari. Pero sinisiraan siya ng mga kaaway. Huwag kayo makinig kay Hezekiah! Tao lang yan! Pero si Hezekiah, kanyang dinadala ang tao sa totoong Panginoon na kanyang pinaglilingkuran. Isang araw, nagkasakit si Hezekiah. At hindi na siya gagaling. Ang kanyang karamdaman ay hindi lang stage 4 na cancer. Sapagkat mismong Diyos na nagsabi, hindi na siya gagaling. Upang malaman ni Hezekiah at may handa ang kanyang sarili, sa kanyang kamatayan, nagpadala siya ang Diyos ng propeta. Si propeta, Isaias. At sabihin mo kay Hezekiah, ihanda niya ang kanyang sambayan sapagkat mamamatay siya, hindi na kailanman siya gagaling sa kanyang karamdaman. Abay, yung sabihin nyo ni Isaias kay Hezekiah, sino hindi malungkot nun? Ako lang, ang talingan ako ng buhay. Araw na lang, sabi ng doktor sa RIT. Abay, black out lahat. Umuwi ako, hindi ko alam kung saan ako umuwi talaga, pero inatid pa na ko sa bahay ng aking kapatid. Sa Colin. Sabi sa akin, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung paano ko ikwento, maniniwala ba sila? Hindi ko alam sa pinala sa asawa ko, mga anak ko. Sabi ko, Kali, tinalingan ako ng mga doktor na hapon. Dahil sa RIT. At pati ng aking amo. Huwag ka magbiro. Anong taling? Anong taling ba yan? Pero ano, nagkalim ng Saudi na talagang mayroon akong problema sa utak. Dahil na-hospital ko ng 5 months no. Sabi ko, pinaway ako, binigyan ako ng 2,000. Boy, Sam, you better go home. Because if you die, my family die. Kasi family driver ako eh. Pag namatay ka naman ako, nasabi ng anak niya, here is 2,000. Go home. Only to the doctor, you have only days to live. Kinausap ko ng mga doktor. Ba't hindi mo sinabi ito? Matagal na pala ito. Naka 4 years ka na. Nung ikaw ay talingan at kasakit sa Saudi, hindi mo alam na taling na. Sino matutuwa nun? Ay, ayaw ko na matulog. Eh, ginawa ng asawa ko, ito, magsugan ka. Para hindi ka makatulog sa badyungan. Eh, araw-gabi, gabi-araw, andun ako sa badyungan. Dahil ko na pumunta, libo-libo na. Pero may dala ko. Double plate. Sino maningil yan? Eh, takot naman sila kasi alam nila. Hindi pa naman, ang aking gusto kong punto, yung ginawa ng Diyos kay Hezekiah. Sabihin mo kay Hezekiah, ihanda niya ang kanyang pamilya, kanyang buhay. Dahil sa kanyang karamdaman, hindi na sa kailangan gagaling sa ipapamamatay. Ano ang ginawa ni Hezekiah? Dahil nakahiga siya, pumarap siya sa dingding at nanalangin siya sa Panginoon. Dirikol niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Alam mo naman ako sa iyo. Alam mo naman, ikaw ang pag-ibig ko. Ikaw ang minamahal ko, Panginoon. Alam niyo, ano nangyari? Si Isaias, yung propeta
after na sinugo ng Diyos, papalayo na, tinawag uli. Isaias, bumalik ka. Bumalik ka kay Hezekiah. At kung sabihin mo, babasahin natin 2 Kings 20 verse 5. Ang sabi dito ng Panginoon, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekiah na pinuno ng aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon, narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha. Pagagaling kita. Mga kapatid, anong nagpapakontrol sa atin? Takot sa tao. God remembers you. God knows you personally and He values you. Anong natakot natin? Nakikita, narinig ng Diyos ang kalungkutan ng ating puso. Nakikita ng Diyos ang ating mga luha. Nakikita ng Diyos. Then lastly, verses 32 to 33, ganito ang sabi. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ano po sinasabi niya tungkol sa ating pagkatakot sa tao? Huwag pong hayaan ang takot sa tao ang magpahiya sa iyo. Magpahiya sa iyo sa harap ng Diyos. Ngayon, maraming kinahiyan yung Diyos. Hindi wala kayong ganang kumilala sa Kanya, isumumpa sa Kanya. Pinagmamalaki natin ang ating kasalanan sa labas. Pinagmamalaki natin ang ating pagmamalaki ng ating kagandahan, ng ating business, ng ating kalusugan. Iginahiya natin ng Diyos sa araw. Ikakaya kayo ng Panginoon. So huwag niyong hayaan ng takot ninyo sa tao ang siyang magpahiya sa inyo sa harap ng Diyos. If you deny Christ because of fear, He will surely deny you in the presence of God the Father. Pinakamasakit sa aklat yun. One time, dahil sa tindi na marahil mother ko, marin na puno na rin sa akin. Kasi araw-araw hinahanap niya ako sa mga kulungan, sa hospital, dahil labas-pasok din ako sa kulungan. Namamayag ang nanay ko. Hanggang sa nagkaasawa, hindi ako nagbago. Kasinggo, butakero, nananakit ng tao. Marami ako nasaktan. Marami ako na disgrasya. Kaya dininay ako ng Panginoon ng aking ina sa aking asawa. Nung sabi ng aking nanay, Ben, iwanan mo na si Boy. Wala kang makukuha sa anak ko. Bagamat, ganun lang yung napakasakit na itanggi ka. Pero pinasalamatan ko rin naman yung ginawa ng aking nanay. Dahil kung di naman ako nagising. At ang aking asawa, hindi ako dininay. Pinagtyagaan niya ako. Sinasamahan akong humiga sa kalsada at nagtitirik sila ng kandila para lang huwag akong sagasaan. Pag ako'y nanalsik. Pero masakit po yun. Kahit tangi ka. Higit kung hindi nyo kinikilala ang Panginoon sa ngayon. Dahil masyado yung pinagmamalaki nyo yung buhay sa labas.
Assurance na sinasabi ng Panginoon dito, verse 32. Bawat kumikilala sa akin, sabi ni Panginoon Jesucristo, bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kinalalanin ko rin sila sa harap ng aking Amang nasa langit. Takot kayo kasi sa tao eh. Kung ano sabihin sa inyo ng tao eh. Kaya dinidinay ng Panginoon. Gusto nyo kayong hangaan ng tao. Gusto nyo ng tao lumuhod sa inyo. Natatakot kayo kung mawalan kayo ng kaibigan because of Christ. Sabi ng Panginoon sa 32, kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao at ipagkaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Hindi niyo masisisi ang Panginoon. Dahil habang malakas pa kayo kasi tinatalikuran niyo ng Panginoon. Para pag mayroon pa kayong alam sa paraan ng kaligtasan. Napakabuti ng Diyos. Kaya niyang lutasin anumang problema natin kung tayo lang ay nagpapasakop sa Kanya. Pero kung wala tayong pagpapasakop sa Panginoon, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pandaraya gagamitin natin para ma-resolve ang ating problema. Hindi mo nalalaman, lalo kang nababaon. Talagang pangako ng Panginoon ng banal na kasulatan kung hindi natin siya ipagkakaila. Ito ang sabi, 1 John chapter 2, verse 1. Sa mga Kristiyano. Ang sabi sa 1 John 2, 1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Pag huwag kayo magkasala, sinusulat ko itong aklat na ito. And if anyone sins, ang sino mang nagkakasala, we have an advocate. Mayroon tayong attorney with the Father, Jesus Christ, the righteous. Sabi kung tayo nagkakasala, kahit anak tayo, ayaw ng Panginoon na tayo laging nagpapatuloy sa kasalanan. Kung magkasala man tayo, dahil sa kailangan natin, mayroon tayong advocate sa langit, sa harapan ng Ama. Sino nasa kanan ng Ama? Si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang advocate. Sino nakikiusap? Father, itong tao ito, hindi na ako kinahiya sa mga tao. Sumampalataya sa akin bilang ako'y tagapagligtas niya. Kaya, Ama, nagkasala ito, bumagsak. Patawarin mo siya, tanggapin mo siya. Si Kristo mismo ang namamagitan sa iyo, sa Ama. Hindi kanya ikahihiya. Dahil hindi mo siya ikinahiya in the first place. Pero ang pangako, kung ikaniya mo siya, kakaya ka rin sa harapan mo. Kaya, ang sabi sa Matthew 7:21-23, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Tanging yun lamang tumutupad sa kalooban ng Ama. At sasabihin pa ng mga tao, Panginoon, hindi ba't ako'y dumaan lalo sa gawain? Hindi ba't ako'y kasama ninyo? Ako'y nangangaral. Kami gumagawa ng himala. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kailanman. Lumayas kayo. Mga gumagawa na kasama. Dahil, ikinakaya ang Panginoon. Ikinakaya ang Panginoong Yesus na siyang tanggapin niya ang tagapagligtas na ang ginawa ni Kristo siya'y namatay sa krus alang-alang sa iyo. Ikinahihiya mo yun. Dahil mawawalan ka ng kaibigan kapag ikaw ay tumuwid ng buhay kay Kristo. Mas marami kang kaibigan kung mandaraya ka at mandindang sa kapatid. Kaya nga po ito ang minsan sa atin, sa mga kapatid natin, kaibigan natin, wala pang relasyon kay Kristo. Huwag nyo na siyang ikaliya. Lumapit sa Kanya, kung makaawa. Panginoon, wala na akong matatakbuhan. Malibag ikaw. Pagtawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ka nakapatawaran. At ang ating Panginoon siya'y mga bagay, siya'y maunuin. Gaano mang kapula ang iyong kasalanan.
kaya niyang patawarin. Hindi ka niya ikakailangan. At bilang Kristiyano, ang kabilin-bilin ng Panginoon sa atin, ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, you are the salt of the earth, and you are the light of the world. Magpakatimpla kayo. Timplahan ninyo ang sanlibutan. Nabubulok sila sa kasalanan. Hayaan yung ma-influensyahan sila ng iyong lasa, ng mga salitang lumalabas sa iyong labi upang sila man ay maakit at gumaling sa kabulukan ng kanilang kasalanan. At magliwanag kayo sa gitna ng kadiliman, sapagkat ang liwanag kayo naman hindi masasakop ng dilim. Okay matakot sa dilim. Okay matakot sa banta ng tao.